yung sa kalulugan yung pala sabi sa iyo, Pastora, lahat tayo nasatisfy na. Amin po ba mga kapatid? Okay, talagang nakaka-bless yung salita ng Diyos. Okay, kaya po patuloy natin mabati ang Grace from Heaven Church Aberdeen ng happy birthday. Tama po kayo? Amen! Tama? Kasi kung mali, i-receive natin. Tama po ba kapatid? Kung mali, i-renew natin. Diba? Kung mali, i-reconnect natin sa Lord para may tama natin. Amen? Okay po yun, mga kapatid. Diba? Kasi kung mali, tama natin. Diba? Wala namang masama doon. Ang gusto ng Lord na kaya dito si Lord para sa masama. Amen? Para tayo ay magiging mabuti. Okay? Kaya nga kami bumabati ng happy birthday. Fatima, happy birthday sa mga Bethlehem Church. Pag mali, sabihin na lang, anniversary pala. Glory to God, hallelujah. So napakabuti po ng Diyos, kami po ay ligtas na nakarating po dito sa bigay ng Panginoon. Salamat po sa lingkod ng Diyos na paggamit ang kanyang sasakyan. Alam niyo po ba, talagang ang Lord napakabuti. So ang daming offer. Okay, daming offer na sasakyan. Kasi nung problema kami ng sasakyan before, dahil nga yung aming nakausap medyo nasira yung kanyang sasakyan, so hindi pwede. So nagkaroon kami ng second option na magkaroon na lang ng service sa Aberdeen. Ang pupunta na lang yung mga lalaki. Mga lalaki. So yung friends namin ang sumama dahil yun lamang po lang bumain na sasakyan. But, mga ilang days may nag-message, Pastor, may available pong sasakyan. Ano po kung talaga ng Panginoon, ano? Talagang ang Lord nagpo-provide. Pati si Pastor Mark, malaki na problema eh. Kasi baka mag-motor na naman ako eh. Ayaw talaga niya ako mag-motor eh. Diba? Pero ito yung ako mag-motor eh. Kasi pag ginusto mo madali, hindi ka mag-madali. Amen? So, ayaw ni Tatay Maranako yung mag-motor. Kaya ang Lord nag-provide for the sasakyan. Kaya God be the glory. So muli po, bumabati kami ng isang taong anibersaryo ng BCC Church. So BCC. Ano? Ay, wala ba? BFG na. Wala pala. Praise the Lord. Sorry. Iba na pala. Sana yung sa BCC. Wala rin kasi mag-meeting eh. Ako nga, sorry. So, yun pala. Kaya kailangan i-receive. Okay, glory to God. So, dito po tayo sa ating texto. Sinulat ko na, pagpasisyan na po. Ito lang yung kakayanan ng lingkod. Kaya medyo po ayusin na lang natin. Sabi nga, i-receive daw, di ba? So, dito po tayo sa ating texto sa Ephesians chapter 4 verse 23 sa King James Version po yung ginawa ko. Ang sabi dyan, and be renewed in the spirit of your mind. Okay? Sa Tagalog po, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Tagalog na, English pa. Alam nyo naman kasi mga Bisaya, dito sanay sa sa Tagalog. Kasi nabuhay ko sa Bisaya, Tagalog. Kayo mga Tagalog, English ako sa inyo. English naman Tagalog. Okay, tuloy mo tayo. Sabi mo dyan sa Ephesians chapter 4 verse 8, and be renewed in the spirit of your mind. Tayo po na manalangin. Dakilang Diyos, kami pinagpupuri at nagpapasalamat sa pang-11 taong anibersaryo ng Bethlehem Church, Panginoon. Napakabuti mo sa church nito mula pa noon nang itinatag mo ito. Nang itinayo mo ito, Diyos, kung kasama na yung lingkod sa panalangin. Salamat sa nagpapatuloy yung Lord, hindi siya na nagpapatinag sa lahat ng unos, lahat ng bagyo na dumating sa buhay ko nila. Bugtos Lord, tumindig sila, inindigan na sila po. Ikaw ang inikilala ng Diyos na umagapay sa buhay nila, ay nagtagumpay sila, Panginoon. Salamat Lord sa pagsama at pagkilos ngayong umaga, Ma. Patuloy ka mag-usap sa mga salita mo. Kaya mo Lord, hindi lamang namin ito mapakinggan. Bugtos Ama, may pamuhay namin ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Mga ganitong yung nalipin, gamitin mo ayon sa iyong kalooban, ikaw mahayan ko matanyag, at ikaw patuloy ng parangalan ng lingkod mo ito. Aming panalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magwika ng Amen.
the Lord. Hallelujah. Glory to God. Okay, so medyo may kaibahan po yung ating pag-uusapan ngayon. Okay, medyo natalakay na ni Pastor Rabi yung intro. Yung akin naman yung closing na tayo. Conclusion, ano? So, natapit na po yung intro, pag-usapan natin yung conclusion. At yung tema, o naka-address po ito sa ating pong mga attitude. Mabuha mga kapatid. Okay? Dahil sa mga ating yung pag-usapan natin, tunghayaan po natin yung salitang walang lumabas ha? Witness. Oh. Gusto niyo yung word na to? Gusto niyo ba yung word ng witness? Diba? Kasi mga Christian tayo. Sabi ni Pastor kanina, binanggit na ang sulat na ito ay para sa mga believers. Ang problema sa believers, nagkukulang pa rin, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin. Kaya tinatawag ko na lang witness. Kasi tayo may mga kahinaan sa buhay. Amin mo nga, mga kapatid. Sa believers, mayroon tayong kahinaan. So lahat ng tao nalilikha ng Diyos, may likas na kahinaan na yan. Amen. Kahit ayaw na tayong pilit natin baguhin, oo, nababago, pero nangyayari at dumalabas pa rin. Di ba ba? Amen. Ako nga, pastor ako, di ba? Talaga yung ugali, lumalabas pa rin. Hindi lang minsan madalas, pero salamat sa tulong ng banal na Espiritu na kukontrol siya. Amen. Ano ba? Kaya ang Espiritu tayo, ano? Sa tulong ng banal na Espiritu na kukontrol natin. Hindi siya umiiral. Dahil po, sa tulong ng banal na Espiritu, yung ating mga pag-uugali, nakukontrol natin dahil tayo ay mga bago na. Tama ba? Tayo mga bago na. Kaya dapat makita sa buhay ng isang Kristiyano ang isang bagong pamumuhay. Okay? Kaso na, minsan, lumilitaw pa rin. Kaya mayroong reset, mayroong renew, mayroong renewing. Tumayan natin yung mga yan. Hanggang alaw na naman, sabi ni Pastor, amin daw ang oras ngayon eh. Okay na ba sa inyo mga kapatid? Amen! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Okay, napakita ni Pastor doon kung magsimula tayo doon sa Ephesians chapter 4 and verses 17 to 19. Ano binasa kanina? Walang kabuluhan ang kanilang pag-iisip. Bakit yung mga believers ngayon? Bakit walang kabuluhan ang kanila pong mga pag-iisip? Kasi yung mali, ginawa nilang tama. Yung tama, ginawa nilang mali. Binaligtad ano? Di ba? Alam nilang tama yon, ayaw gawin. Pero kung ano yung mali, ang siyang ginagawa. Kadalasan, ganoon din tayo. Di ba mga believers? Amen. Aminin natin, di ba kadalasan minsan ganoon tayo. Ano pa nakikita natin doon? Sila po ay mangmang sa katotohanan. Tingnan mo, tinawag ng Diyos. Tinawag ni Paul na sila ay mangmang sa katotohanan. Alam na kasi nila yung tama. At sabi sila po ay matitigas ang ulo. Tama naman si Kuya mo, matigas talaga ang ulo. Pero kung sila matigas ang ulo, hindi siya masunod yun. Okay, ano pa sabi doon? Nagumon sa kalayawan at ang pinapaira o inatuba ay ang kanaswaan. Yun ang nakita ni Paul sa mga kapatid natin doon sa Efeso. At naway wala ito sa Bethlehem Church at sa Grace from Heaven Church. Amin ba tayo mga kapatid? Okay, so ito yung nakita ni Paul. So, sabi naman sa chapter 4, verse 20 to 25, iwanan na ang dating pamumuhay. Yung ginagawa nung dati, yung mga masasamang gawain, yung bigas na ginagawa nung lumang ang buhay, dapat tapusin na yun. At sabi pa dyan, hubarin na ang lumang pagkatao. Lahat naman tayo makasalanan. Kailangan na po natin yung hubarin. At binihisan na tayo ni Jesus na bagong damit, bagong buhay. Nabanggit pa dyan, ang makita ang bagong pagkatao, ang kalarawan ng katuwiran at kabanalan ng Diyos. So ito yung dapat
makita sa mga mananampalataya. Okay? Nakatulad dapat tayo ni Kristo na lumalakad ayon sa katuwiran at kamanalan ng ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 24, mayroon ba dyan? And we renew the spirit with your mind. Sabi ng Tagalog, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Tingnan niyo po, ginamit ko natin dyan sa text. Small s, spirit, diwa, attitude, pag-uugali. Diba? Marami tayong pag-uugali. Spirit ko yun. Spirit ng galit. Spirit ng sama ng loob. Sama ng inggit. Makita ka lang yung basura. Wala, di makita yun. Na kailangan pala ito ay mabago. Dahil ito yung mga bagay na ito, ang sabi ng salita ng Diyos, ito po yung mga bagay na walang kabuluhan. Walang kwinta sa buhay natin mga anak ng Diyos. Kaya gusto ko i-share sa inyo ang tema natin, let the Spirit renew your thoughts and attitude. Yung kanina po, gamitin natin yung main point. Yung main point, yung una ay, isip, renew and reconnect. Mayroon talagang R. Ibig sabihin talaga, mayroon pinagmulan na wala kailangan ibalik. Okay? Let the Spirit renew your thoughts and mind. Dahil po ginamit nila yung letter A's na malaki means ito po ay Espiritu ng Diyos. Bakit hindi natin kaya baguhin ang ating sarili kung walang tulong ng banal na Espiritu ng Diyos? Kaya sabi sa Tagalog, hayaan baguhin ng Espiritu ang inyong mga iniisip at pinagaan ko pa at kalukuban. Well, nila attitude, ano? So dapat pala ito ay, ito yung goal natin ngayong taong ito. Dahil ito po yung nagpapabagal sa paglago at paglawak ng ministeryo ng ating Panginoon. Tandaan niya, yung mga attitude natin, yung mga pag-uugali natin, ito yung nagpapabagal. Ito yung nagbibigay daan kung bakit hindi tayo maasinso. Kaya dapat ito ay mabago sa ating pong mga buhay Kristiyano. Sabi mo ng Proverbs o Kawikaan, chapter 4, verse 23. Walang pinagkakaiba to. Ang ating text ko ay Ephesians chapter 4, verse 23. Kaya sinabi Kawikaan 4:23, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa mga tuwid pala, nakabase sa ating isipan ang ating kinabukasan. Nakabase sa ating isipan ang tagumpay natin sa buhay. Dahil pag ikaw ay tawag, lagi mo lang iniisip bukas na lang, lagi mo lang iniisip mamaya na lang, ay walang mangyayari sa buhay mo. Di po mga kapatid? Kung lagi mo lang iniisip mo, ganun yung isip natin. Kag masama ang iniisip mo, masama din ang resulta. At hindi lamang yan, nakabase pala sa biglan natin sa ating mga iniisip, yung ating pagkatao, yung testimony mo, nakabase yan sa ating mga iniisip. Diba? Yung pagkatao mo. Meron kaming kilalang tao, gusto sumama dito. Naalala ko tuloy, sinabi ni Pastor, wag mo nang dalingan dito. Pero tinanong ni Pastor Mario. Diba? Yung pala ayaw na ni Tatay Vic. Diba? Kasi gano'n siya mag-isip, yung iisip siya na siya nung napakatalas. Ang galing niya maghusga. Diba? Ang may karapatan na maghusga sa buhay natin kundi ang ating Diyos. Pero siya, ang galing niya maghusga. Kaya minsan, nakainis yung kanyang attitude. Pero dahil nga tayo po yung mga anak ni Diyos, inuunawa natin po ang lahat ng mga bagay. Punta po tayo kay David. Siguro naman, kilala natin si Haring David. And awit 51 verse 10 to 12. Siguro alam ko ng mga song leader. Diba? Ano ba yung mga song leader to?
create in me a clean heart. Kaya-kaya kantahin ni Pastor Mar. Kantahin mo natin. Yung mga kanta ng unang panahon. Create in me A clean heart. clean heart. And renew your right spirit. Bakit ginawa ito ni David? Si David nung panahon na yun, siya po ay nakasala. Okay? Nakasala sa isip. Di ba? Bilang hari, siya po yun, doon sa turi, sa palasyo niya, sa rooftop, naglakad-lakad. Habang siya naglakad-lakad, nakita niya sino? Bethsaida. Bathsheba. Bathsheba. Dahil nakita niya si Bathsheba, naglalaro sa isip na. Diba? Ang ginawa, inutusan niya, yung kanya mga tao, kunin niyo yan. Alam naman natin paghari, hindi na babalik. Diba? Pinuha. Ang mabigat doon, pinatay pa niya yung asawa ng babae. Mabigat. Di ba ba? Yun lang nagawa yung mga kapatid. Amen. Kaya minsan, tama si kasabihan nga, pag tayo na namamatay, una na pupulong ang mata. Kasi makasalanan, saan na mata? Hello, rito ba kayo mga kapatid? Diba? Una na pupulong ang mata kasi makasalanan. Okay. Mapalad tayo. Si Pastor Mar, walang tinitingnan, wala siya nakikitang magaganda. Amen? Kaya di siya nakasawa kasi wala siya nakitang maganda. Ano nakita niya? Ang nakikita niya ay espesyal. Amen? Ano yung pag-espesyal? Pag sinabing espesyal, alam natin kung sino tayo yun. Kaya espesyal tayong lahat sa kanyang paningin. Amen ba tayo? Amen. Kaya tayo po, pag tumingin tayo sa magaganda, lagi natin sinasabi, wow, ang ganda. Kahanga-hanga talaga ang gawa ng Diyos. Amen? Hindi ka na nagkasala siguro doon. Kaya, talagang kahanga-hanga ang mga gawa ng Diyos. Diba? Pero kung ikaw ay tumiwa ang ganda at nagkaroon ka ng isipan na hindi maganda, ay kasalanan na po yun. Hello? Kaya minsan, yung isipan natin, marumi. Kaya kailangan linisin. Okay? Kung tayo sa magaganda, usapan natin yung magaganda. Sino maganda dito? Gusto ko pausapan natin si Pastora. Ano naman kay George? Ano si George? Alam niyo ba si Pastora Bay? Will known yan sa Upper Gate. Alam mo yung kapatid? Wala kahit niya alam. Hindi ko alam na, hindi na pala sa Upper Gate hanggang doon sa lugar niya. Pag napag-usapan namin, napagkwentuhan lang naman kung sino yung kasama mo, ganyan-ganyan. Ah, si Vilma? Oo. Hindi ko alam na. Ganda dyan. Wow. Maganda naman talaga ng kapatid. Okay, totoo naman talaga, di ba? Maganda naman. Sabi ko naman, wala naman duga. Pero ang tingin ko sa kanya espesyal. Dahil ang espesyal ng mga bagay pag-aari ng Diyos yan. Huwag na huwag kong pakialaman. Amen? Pero pag-inaman yung pag-aari ng Diyos, mananagot ka sa Panginoon. Di ba? Di ba, mahanga lang tayo ng likasya ng Diyos. Lahat ng mga dalawin na nakikita natin, maganda na yan dahil po kahanga-hanga ang mga gawa ng Diyos. Pero kung marumi yung ating isipan, yun na po ang hindi maganda. Kailangan maayos po yun. Ang ba tayo doon? Amen. Balikan naman natin sa amin ni David dito sa awit. Sabi niya, likhain mo ako ng isang palinis na puso, O Diyos. Bakit sinabi niya yun? Kasi nga nagkasala siya. Sabi niya, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Bakit ginamit ko espiritu? Kasi yung ugali niya, espiritu yun. Yung mga ugali natin, espiritu yun. Kaya sabi niya, likha ko na matuwid na espiritu sa loob ko. Yun yung height ni David. Verse 11. Huwag mo akong paalisin sa inyong harapan. Ito yung masakit, di ba? Di ba sabi niya, huwag mo akong paalisin sa inyong harapan. Naramdaman na kasi niya na kung saan parang malayo na
sabi niya, huwag mong bawiin ang inyong Santong Espiritu. Tagalog na yan, ha? Mabigat. Kasi pag ito ay mawala sa mga Kristiyano, yung Espiritu ng Diyos, wala ang tayo sa isa. Kaya sabi niya sa verse 12, restore unto me. Dito ba? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Restore unto me The joy of your salvation. Sipin mo, naramdaman natin ni David yun. Yung gala, yung saya, nawala siya sa kanya. Kilala natin si David pag nagpupuri sa Panginoon. Sabi ng kanyang asawa, baliw na. Sipin mo yun lang, ang sabi ng asawa, baliw na ba itong hari na to? Ganon siya, sumagpa sa Lord, talagang grabe siya magpuri sa Panginoon. Kaya nga mga Kristiyano, anong tawag sa atin? Buwang again. Pangit ko na Lord na gano'n. Minsan, bisaya ko na lang kasi pangit, ano? Kasi nababaliw tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Di ba? Ganon si David. Pero nawala yung galak. Kaya maraming Kristiyano nag-church, wala nang saya. Umaatin pero wala nang galak. Amen. Bakit? Kasi nga, may problema ang kanyang pag-iisip. May problema ang kanyang puso. Amen? Baka maya nga dito, pag hindi na kayo makasabay doon sa sakyan, masama ang loob nyo. Hindi na ako mag-church, hindi na ako sinabay. Diba? Pero gano'n, wala na yung gano'n, nawala. Diba? Sunod na ako. Kung kayo ay may gala na sumamba sa Panginoon, may sundo man o wala, pupunta pa rin kayo dito. Amen! Amen. Yun yung dapat na ugali na makita sa buhay natin, mga kapatid. Okay? So dapat ganun. May sundo, wala, nandito tayo dahil para sa Panginoon yung ginagawa natin. Amen? So ganun po, kaliwanag ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng tema natin, let the Spirit renew your thoughts and attitude. Kailangan po ito ay mabago. Pasok na tayo sa main point. Una-una, anong dapat natin gawin ay number 1, reset. Pag sinabing reset ng mga bagay na mali, kailangan na po kami tama. Tama mo ba kasi dati na ito tama eh. Diba? Bakit naman ang ginawa nyo? Reset po na ito may R. Dati, tama na to. Pero ginawang mali. Kaya balik natin muli. Kaya sabi reset. Ano sabi ng letter A? Change your mind by the guidance of the Holy Spirit. Sabi ko nga sa ito, hindi natin kaya baguhin ang ating mga pag-uugali kung wala ang tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu para tayo po ay magbago. Anong pa letter B? Gawin natin is repent. Diba, pag-iisip natin yung ating mga buhay, yung ating pag-iisip, dapat tayo ay magsisi sa ating mga ginagawa. Lahat ng ating ginawang kasalanan, pagsisihan natin, magbalik loob tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Isaiah, chapter 1, verse 18, hali kayo. Ang bait talaga ng Panginoon, ano? Ganun kabait ang ating Diyos. Hali kayo at pagliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong mga kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng inyong. Hindi nyo gano'n kabuti ang ating Diyos. Sabi daw, kahit na kayo'y maruming sa kasalanan, kayo'y maging sila sa kapatiran. Sabi ng Lord, para sa atin, ano? Kahit paulit, lagi ng mga kasala, ang Lord patuloy pa rin ang pagkatawad sa ating mga kasalanan. Pag nalisin yung ating mga pag-ugali, upang ay tama ang ating mga pag-ugali, ang ating mga pag-isip, anong gagawin ni Lord sa atin? Letter C, bibigyan tayo ng bagong puso. Amen? Bibigyan tayo ng bagong puso, bagong espiritu. Sabi ko lang, Ezekiel 36:26.
Ibigay mo Ezekiel 36:12, bibigyan ko kayo ng bagong puso at Espiritu. Kompleto, ano? Ang masuwayin ng puso ay gagawin ko? Masunurin. Ano ba? Masunurin. Kulang ba yan? Gagawin kong masunurin. Diba? Galing sila sa lumay ng Panginoon. Ganon siya magmahal sa bawat anak niya na nagpalit at tama. Amen? Ganon siya Panginoon. Pero kung gusto natin magpatuwid sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng bagong puso. Ang dating puso, wala na. Tapos na po yun. Pangalawa, punta tayo sa tema natin. Let the Spirit renew your thoughts and attitude. Ano yung una? Kailangan ay Reset. reset. Pangalawa, Renew. okay, ibig sabihin, dati ito ay bago na. Amen? Kaya sabi renew, bago dapat. So gawin ng bago. Okay, sabi letter A, turn our guilty thoughts into new ones. Kailangan yung malimin nating isipan ay gawin na po brand new. Gawin na po sikan na. Amen. Hindi na po tayo sikan. Romans 12 verse 2. Bilis na tayo para luto na. No? Romans 12 verse 2. Tingnan natin Romans 12 verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. bago ng isip. Upang mawatin niyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalugod. Sa kanya. Ano ba yung mga iniisip natin lagi? Worldly. Amen? Sa worldly tayo. Kaya kailangan po, magbago na po tayo. Huwag tayong umayo sa takbo ng mundo ito. Amen ba tayo mga kapatid? Amen. Dapat tayo ay magbago na ng pag-iisip. Yung pag-iisip na tulad ng Christ. And letter B, live like Christ. Dapat tayo mabuhay na katulad kay Kristo. Ano ba kayo si Kristo? Diba? Romans 12:13. Sabi ng Romans 12:13. Galatians chapter 2 verse 20, kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Imagine yung mga kapatid, sabi ni Paul, ha? Kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, nabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at ang alay ng buhay para sa akin. Ngayon, bakit tayo nabubuhay ngayon? Para ba sa asawa natin? Sa anak natin? Dapat nabubuhay tayo dahil kay Kristo. Amen! Namin ba tayo Amen! Diba? So dapat gano'n yung ating mindset. Kaya tayo nabubuhay dahil po kay Kristo. Philippians! Ayaw ba Philippians mo ba? Philippians 1:21, sabi na, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay. Dahil Pablo, no? At dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Mas pasura kanina, bakit tayo matawag mamatay? Kung pakinabang ang kamatayan, namin ba tayo makapatid? Pero, kaya sabi nga po ako, para sa akin si Kristo na ang buhay, ibig sabihin pinamuhay niya si Christ. Kaya pag siya namatay, kapatid siya, bakit? Mayroon siyang panibagong buhay. Amen? Diba ang ganda? Alam mo tayo mga Kristyano, napakapanad. Insure na tayo sa lupa, insure pa sa langit. Diba? Ganun tayo sa Panginoon. Dahil tayo kanyang special na kaya dapat tayo magpatuloy lumakan sa mabuting na pamumuhay. The last one. Let the Spirit renew. Tinanggal mo. Let the Spirit renew your thoughts and attitude. Number 3. Rhetoric. Kailangan po makibalik. Makibalik. Kailangan po tayo maidugtong muli sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil pag hindi, sabi diyan, letter A, we cannot live a clean mind if we are separated from God. Tama po ba? Amen. Pag iwalay tayo sa Diyos, hindi natin kayang mabuhay ng malinis na pag-iisip. Tama? Ito naman yun, John 15:5. Binanggit ko niya doon.
Ako ang polo ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin at ako'y sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat Wala kayong gagawa kung kayo hiwalay sa akin. kung kayo hiwalay sa akin. Kailangan tayo maibigyan. Okay? So ganun po yung buhay natin mga kapatid. Alam niyo po, ang buhay ng Kristiyano ay kailangan laging nakalugtong sa Panginoong Diyos. Sino nakakilala ng ganito? Ako na nakakilala, no? Ito po ay dahon. Okay, may tanong ako. Sariwa, di po ba? Sa tingin nyo, buhay ba tayo? Ha? Buhay. Sino nasabing patay? Mamigay mo 100 para ano? Gusto mo pili ba dito? 100 sa mga sagot. Tayo! Buhay! Sino yung buhay? 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 Patay. Patay. Tayo! Patay. Patay. Okay, dito na sa itong buhay. Patay. Patay ka? Bakit patay? Dahil wala sa puno. Bakit? Ano na patay buhay? Patay. Nana? Patay ka rin. Bakit patay? Ah, patay. Sige mo yung tatlo. Patay siya. Ang Kristiyano, tingnan natin buhay tayo. Pero pag hindi tayo nakakulit sa Diyos, patay tayo. Amen? Ganun dapat makita sa buhay natin. Kailangan makakulit tayo sa Diyos para tayo buhay. Para tingin natin, puro laging sabiwa. Amen? Kaya nga tawag natin, mga gilanda, mga gwapo, walang pulubot. Kasi ka, Amen. ay nagkakulit sa Panginoon. Okay? So pag hindi tayo nakakulit sa Panginoon, hindi natin manasap ang benepisyo ng puno. Tama ba? Hindi natin makuha yung benefits ng puno. Una, kung tayo nakakulit, mayroon tayong buhay. Amen? Buhay tayo. Pangalawa, mayroon tayong lakas para natin mapaglabanan lahat ng mga problema sa buhay natin. Pangatlo, siyempre, mayroon tayong sustansya na makuha sa puno. Amen? Amen. Yung mga blessing, yung mga pagpapala mula sa Panginoon, makakamit natin kung tayo na nakatugtong sa ating pong Panginoon. Amen? So, dapat tayo ay nakakunik sa Panginoon. Paano tayo makunik sa Lord? Sabi ko dyan, we are made connect with God. So, dapat tayo nakakunik. Paano tayo nakakunik sa Lord? Dapat, number one is, meditate the Word of God. Yan, kaya tama yung pinpoint nyo. Dati tayo lagi nagbabasa ng salita ng Diyos bago tayo maiglap kay Christ. Pero later on, hindi nyo tayo nagpupunta ng Bible. Tama mo ba? Hindi tayo doon. Amen. Kaya sabi nga, kailangan matuloy tayo muli. Pagbasa tayo ng salita ng Diyos. Kung gusto natin lagi nakakulit sa Panginoon. Diba? Pinanotis na kay Mar. Gabi. Lagi nagbabasa. Joshua chapter 1 verse 8 po yun. Sabi niyan, wag! Alam yung word? Huwag natin mismo, wag kaligtaan! Basahin ang aklat ngayon, dinidinig mo yung araw at gabi upang matupad mo lahat ng susunod doon sa gayon. Giginawa na Magtatabi. Kaya nung lukurin natin araw-gabi, yung mga bayarin, yung mga utang, yung mga problema, diba dapat ilisin natin yun. Mindset dapat natin dapat sa salita ng Diyos. Para naman tayo guminhawa sa buhay. Amen ba, church? Amen. Diba? Ano pa para tayo ang ulit sa Diyos? Don't make regular fellowship. Diba? Huwag natin i-miss out ang araw ng Sunday. Diba dati talagang kainin tayo. Lagi on time pag araw ng Sunday. Pero nang tumagal na, tinatamad na. So, hit na. Okay,
kailangan tuloy sa Diyos. Dapat tayo laging nag-aapoy habang tumatagal. Ang Kristiyano laging naglilinas. Mainit, nag-aalaw. Hindi dapat nandalamit. Kaya yung ugali natin, ayusin na po natin yun. Okay? So dapat tayo ay lagi umatin ang fellowship. Bakit? Hebrew 10 verse 25. Ito sinasabi ko sa kanila. Huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi, palakasin. Ano? Palakasin ang unang isa't isa. Ano na ngayon ang idalangin na lalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kapatid, malapit ang dumating ng Panginoon. Huwag na tayo katamad-tamad. Kailangan na tayo masipag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang araw ng Sunday ay napaka-espesyal. Alam niyo ba, ang Diyos natin, mayroon din siya ugali na sabi ni Pastor kanina, pagsisilos. Diba? Pag di kayo nakikita sa church, meron siya ng emosyon. Lalo si Tatay Marlami, dahil pastor natin yan. Pag wala yung tupa niya, nalulungkot yan. Diba? So, ganoon tayo sa Panginoon. Kailangan huwag natin i-miss out ang araw ng Sunday para tayo mapalakas sa ating mga pananampalataya. Okay? Pangatlo, nasa tayo sa tinakasan natin sa pray Always. always. Nandito ba kayo? Pag may problema lang. May mga Kristiyano gano'n nila. Pagkakain lang. Ano yung Kristiyano? Ano mo ako ang Diyos? Gusto ko ang Kristiyano lang hindi ka ng problema. Iba ang panalangin ng Kristiyano pag may problema. Ang sabi doon, masidhi. Tama ba? Masidhi. Tama ba yung Tagalog mo? Mataimtim. Kasi pag wala tayong problema, Lord, salamat. Ganun lang. Pero pag may problema yan, Mataimtim. takot tuluhod yan. May kasama pang iyak. May kasama pang... Parang na. Sipon. Di ba? Ano kaya mo yun ang gawin natin in times of prayer? Diba? Bigay tayo ng time para sa Panginoon sa panalangin. Luta. Tingnan natin sa Bible, sabi niya 1 Samuel chapter 5 verse 17. Maging Matyaga. sa panalangin. sa panalangin. Hindi sinabi ng Diyos sa loob ng isang araw, puro ka na lang prayer. Dapat magbigay ka ng time. White time. Na kayong dalawa lang ni Lord mag-uusap ng pasinisinan. Amen, church? Amen! Bakit kayo mga boyfriend, mga girlfriend na yan? Bakit pasinisinan ang pag-uusap ninyo? Pero pagdating sa Lord, hindi naman pasinisinan. Oh no. Ano yung nagtatago ba yan, ano? Pero pag gawin nyo sa Lord yan, magugulat kayo may mga bulong galing sa Diyos. Amen? Amen? Nakakaya sasabi mo sa in times of prayer, hintayin mo muna yung sagot ng Diyos. Di ba pag nag-pray tayo? In Jesus' name, Amen. Tulog na. Wala na! Hindi mo na natin hintayin yung sagot ng Lord. Kayo po ba kung may kausap, kung ilan ba kayo na hindi kayo sinasagot? Di ba? May sagot. Salita ka naman dyan! Di ba? Nakakasama ng Lord yung gano'n eh. Subukan mo magsalita ka sa bahay sa asawa mo. Tapos hindi ka sinasagot. Nakakasama ng loob kaya. Hintayin mo yung response ng Panginoon. Pumigil mo na kayo. Namnamin nyo lang ng mainam. Magugulat kayo, may bulong sa iyo ang Diyos. Di ba tayo mga kapatid? Amen. Kaya nga maging magtiyaga sa panalangin. Pag wala pang sagot ang Lord, magtiyaga kang maghintay. Kaya ba natin yun? Magtiyaga kang maghintay sa sagot. Diba? Buti pa ngayong kuyaro, alam mo mga kuyaro mag-pray, ang tagal! Tayo mga Pilipino, parang shortcut na lang lagi. Para pagdating sa pagkain. Thank you Lord, in Jesus' name. Amen. Kain na! Kawawa na. Kawawa ang Lord tayong kawawa. Wala, tumigil lang ako. Hindi ganun. Kailangan magiging aseryoso tayo sa ating po mga pagkakas. So maliwanag po, anong sabi ng ating tema? Let the Spirit renew your thoughts and mind. Number 1? Reset. Reset. Ano yung reset? Renew. Pag naitama ang ating mga pag-iisip at mga pag-uugali, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong Pag-iisip. Ayaw na yung gano'n, bagong puso.
Diba? Yung pasunuran. Ano nga po kita ng Masamang literal puso, yung ganun yung puso, pasunurin. panibago. Pangalawa, renew. Ano yung renew? Pag nabago ang ating isipan at mga pag-ugali, mamuhay tayo ng tulad kay Kristo. At the last one, reunite. Kapag nakunik ang ating isipan kay Kristo, makalasap tayo ng kanyang sustansya. Ano yun? Kapayapaan at kalinawa. Gusto mabuhay ng masaya? Maginhawa? Na kahit walang pera, nakangiti pa rin. Ano ba? Dahil si Christ nasa puso natin. Ang challenge ko po sa inyo, 2 Corinthians challenge, 2 Corinthians chapter 5:17. Kaya ang sino man na pag-isa kay Kristo ay sanang Bago nila. wala na ang dating pagkatao, siya ay Bago na. bago na kayo, hindi na kayo brand new. Lahat tayo, brand new na tayo. Amen? Tayo yung luma, tapos na. Umakan tayo ngayon ng isang bago. Walang pulubot, walang bati. Hindi mga gumanda, mga guwapo na sinababan. Amen? Amen. Napaka natin sa Lord ng mahal. Hallelujah, glory to God, glory to Christ Jesus. Tayo po nanalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mensahe mo na aming natutunan ngayong umaga. Salamat Lord sa pagpapaalala mo sa bawat isa na kung saan ginamit mo ang Bethlehem Church upang manghihayag, Lord, sa aming kaligtaan ang nais mo na dapat muli kaming mabago. Mapapagong totoo, hindi po luma o Diyos. I pray, Father God, na gamitin mo ang mga salita mo para kaming madala sa isang mataas na antas na pananampalataya namin. Dalangin ko, Lord God, ang mga salita mo ang mag-akay sa amin sa isang malalim na pagkunawa, Lord God. At maasa kami lahat, Lord God, na sa patnubay ng banal na Espiritu, mabago po ang aming isipan, mabago po ang aming mga pagkukunan. At palitan mo na ito ng isang bagong buhay, isang bagong pasunurin, isang puso na handa ng pagpasok sa iyo. Salamat po, Lord, sa umagang ito sa patuloy na pagsama at pagtuloy sa aming mga panalangin at karangalan, kapulihan ay tayo sa iyo, Ama. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat po na pinagpala ay magsabi na. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah.